day everyone, my name is Rayalyn I. Peñaverde and I'm a reporter of Group 8 and my topic is all about women and the law. So the first one is the definition of terms. The Magna Carta of Women. Ito ay tungkol sa karapatan ng mga kababaihan upang tapusin ang diskriminasyon laban sa mga babae at kilalanin ang kanilang mga karapatang pantao. So next one po is the nation building. Ito ay proseso ng pagbuo, pagpapalakas at pag-unlad ng isang bansa. Hindi ito trabaho lang ng iisang tao o grupo, kundi pinagsama-samang gawa ng lahat para maging matatag at maunlad ang bayan. So the next one po is the 1987 Constitution. Ito ang pinakamataas na batas sa Pilipinas. Ito ang nagsisilbing foundation ng ating bansa. Lahat ng batas, patakaran at utos ay dapat masunod dahil it is the supreme authority. So dumako lang po tayo sa introduction. Ayon sa Artikulo 2, Section 14, kinikilala ng gobyerno ang mahalagang papel ng mga kababaihan sa pagbuo ng ating bansa. Dahil dito, tinitiyak ng batas na dapat ay pantay ang pagtrato sa mga babae at lalaki. So dumako lang po tayo sa various laws promoting gender equality. The first one is the Local Government Code of 1991. Ito ay ang layunin ay siguraduhin na may boses ang mga babae sa gobyerno. Dahil sa batas na ito, kailangan may representasyon ang mga kababaihan sa mga lokal na sanggunian tulad ng bayan o lungsod. Hindi na lang puro lalaki ang nagdedesisyon para sa komunidad. So the next one naman po is the Labor Code of 1989. Ito ay tungkol sa trabaho at karapatan bilang manggagawa. Ang layunin nito ay protektahan ang mga babae laban sa pang-aabuso at diskriminasyon sa pinagtatrabahuan. Hindi pwede si Baking na hindi tanggapin ng isang babae sa trabaho dahil lang sa siya ay may asawa na. Bawal silang tratuhin ng mas mababa o bigyan ng mas maliit na sahod kumpara sa mga lalaki kung pareho naman ang kanilang trabaho. The next one po is the 1988 Comprehensive Agrarian Reform Law tungkol sa pagmamayari ng lupa. Layunin nito ang kilalanin ang karapatan ng mga babae na magkaroon ng sariling lupa. Noon, madalas na sa mga anak na lalaki o sa mga kalalakihan lang sa pamilya na pupunta ang titulo ng lupa. Dahil sa batas na ito, ang mga kababaihan magsasaka ay may karapatan na rin magmayari ng lupang sakahan sa ilalim ng kanilang pangalan. The next one po is the Republic Act 7688 of 1994. Ito'y tungkol sa representasyon sa SSS. Dahil sa batas nito, tinitiyak na may babaeng magbabantay sa mga interes at pangangailangan ng mga kababaihan pagdating sa kanilang social security benefits tulad ng maternity benefits, sickness at retirement. So next naman po is the Republic Act 7877 of 1995 or Anti-Sexual Harassment Law. Ito'y tungkol sa ligtas na trabaho at eskwela. Binibigyan ng proteksyon ang mga empleyado at estudyante para makapagtrabaho at makapag-aral na may dignidad at walang takot. Next po is the Republic Act 7822 of 1995. Ang layunin nito ay tulungan ang mga babae na kumita ng sarili at maging independent pagdating sa pera upang makatulong sa kanilang pamilya at komunidad. The next one po is the Republic Act 8353 of 1997 na mas kilala bilang Anti-Rape Law. Ang Republic Act No. 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997 ay isa sa pinakamahalagang batas na nagbabago sa tingin ng hustisya sa krimen ng rape sa Pilipinas. Binago nito ang definisyon ng rape mula sa pagiging crime against chastity o kasalanan sa dangal, ginawa itong crime against persons or krimen laban sa tao. Ibig sabihin, ang rape ay hindi lang issue ng moralidad, kundi isang seryosong pag-atake sa karapatan ng pantao ng isang tao. So, the next one po is the Republic Act 11313-2019 or Safe Spaces Act, Bawal Bastos Law. Ito'y tungkol sa kaligtasan at sa labas at online. Pinapalawak nito ang proteksyon laban sa pambabastos. Bawal na ang catcalling, panghihipo o bastos na salita hindi lang sa trabaho, kundi pati na rin sa kalsada, ang publikong lugar, gaya ng mall o jeep at sa internet. May kaukulang parusa o multa ang sinumang lalabag dito. Next naman po is the Republic Act 7192 of 1991 or Women and Nation Building Law. Ito ay tungkol sa pakikibahagi sa pag-unlad ng bansa. Layunin nitong gawing equal partners ang mga babae at lalaki.
sa pagpapatakbo at pagpapaunlad ng Pilipinas. Inuutos ng batas na ito na ang gobyerno ay dapat maglaan ng malaking pondo para sa mga programa para sa mga kababaihan. Next one naman po is the Republic Act 10354 or Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012 or RH Law. Ito ay tungkol sa kalusugan at pagpaplano ng pamilya. Layunin nitong bigyan ang lahat ng akses sa impormasyon at serbisyo para sa maayos at pagpapamilya at kalusugan ng mga ina. Sinisiguro nito na ang mga babae ay may karapatang matuto tungkol sa sexual education, gumamit ng contraception or birth control, at makakuha ng maayos na maternal care o pag-aalaga habang buntis o panganganak. Layunin itong gamiligtas at planado ang pagbubuntis. Next one naman po is the Republic Act 9710, the Magna Carta of Women. Ito ay tungkol sa karapatan ng mga kababaihan upang tapusin diskriminasyon laban sa mga babae at kilalanin ang kanilang mga karapatang pantao. So, ang next naman po is the national programs. The first one is the Philippine Plan for Gender Responsive or Development of 1995 to 2025. Ito ang blueprint para sa mga kababaihan. Ito ang pangmatagalang plano ng Pilipinas para siguraduhin na ang lahat ng aspeto ng gobyerno ay pabor sa pag-unlad ng mga babae. Nabuo ito matapos ang isang malaking pandaigdigang komperensya sa Beijing. Ito ang nagsisilbing gabay o checklist ng gobyerno para masigurong hindi na pag-iiwanan ang mga babae sa anumang plano ng bansa sa loob ng 30 taon. Next po is the Gender and Development Budget or GAD, ang pondo para sa pagkakapantay-pantay. Ito ang batas tungkol sa pera budget. Inuutos nito na ang lahat ng ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan o LGUs ay dapat maglaan hindi bababa sa 5% ng kanilang kabuuang budget para sa mga programa, proyekto at aktibidad na tutulong sa mga kababaihan at magsulong ng gender equality. Next po is the Framework Plan for Women. Ang tatlong pangunahing tutok nito ay ang bahagi nito ay mas malaking plano para sa kababaihan na nakatutok sa tatlong mahalagang direksyon. Economic empowerment, tulungang magkaroon ng sariling kita at trabaho ang mga babae. Human rights, isulong at protektahan ng mga karapatang pantao ng mga kababaihan laban sa anumang pang-aabuso. Pang-tatlo, gender responsive governance. Siguraduhin na ang mga namumuno sa gobyerno ay marunong rumispeto at rumisponda sa mga pangangailangan ng lahat ng kasarian. Next naman po is the National Action Plans on Women, Peace and Security or NAPWPS. Ito naman ay sakop pa din siya ng national program. So, ito naman ay tungkol sa kapayapaan at kaligtasan. Layunin nito na siguraduhin ang mga babae sa bahagi ng pag-aayos ng gulo o pakikipagnegosasyon para sa kapayapaan or peace building. Protektahan ang mga kababaihan laban sa mga karahasan, lalo na sa mga lugar na may gulo o gyera. So, the next one po is the Women Empowerment and Development Toward Gender Equality Program or WEDGE. Ito ay isang programa na nakatuon sa pagpapalakas ng power o kakayahan ng mga babae. Layunin nito na sanayin ang mga babae na maging leader sa iba't ibang larangan na gaya ng politika, negosyo at pagpapaunlad ng barangay. Umako naman po tayo sa women's right to participate. Ito ay nabigyan ng karapatang bumoto ang mga kababaihan sa Pilipinas. Bago ito mangyari, kailangan mo pumayag ang hindi bababa sa 300 ang kababaihan sa isang botohan. Dahil mas marami ang sumang-ayon na ipasa ito. Ngayon, may mga batas tulad ng Magna Carta of Women at Part List System Act na sumisiguro na naririnig at nasasali ang boses ng kababaihan sa gobyerno. So, women's involvement in civil society. Ito ay may mahabang kasaysayan ng mga Pilipinas sa pagbuo ng mga grupo at organisasyon para ipaglaban ng pantay na karapatan at katarungan. Sila ay aktibo nakikibahagi sa mga kilusan, gumagawa ng mga reforma at nagpapalawak ng kaalaman tungkol sa mga isyong panlalawigan. Some notable groups. Nangunguna po dito is ang Philippine Feminist Movement.
Ito ay nagsusulong ng karapatan at pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng edukasyon at programa. Next is Gabriela, matapang na lumalaban sa pang-aabuso, karahasan at pagsasamantala sa kababaihan. Next po is Ugnayan ng Kababaihan sa Politika o UKP, tumutulong sa mga kababaihan na sumali sa politika at maging leader. So ang next po is the Women and Education, pantay ang oportunidad ng mga lalaki at babae sa pag-aaral mula elementarya hanggang kolehiyo. Pero may mga hamon pa rin tulad ng kakulangan sa pera at layo ng paaralan lalo na sa mga probinsya. Mahalaga ang edukasyon dahil mas nagiging matatag, may alam at aktibo sa komunidad ang mga babaeng nakakapag-aral. So last one po is Women, Business and Entrepreneurship. Ito ay maraming nagtagumpay na Pilipina ang nagtatag at pinalago ang sariling negosyo. Malaking tulong nila sa pag-unlad ng ekonomiya at pagbibigay ng trabaho sa mga tao. Pinapakita nila na may kakayahan silang maging matatag, malikhain at mahusay na leader kahit may mga pagsubok. Isang magandang halimbawa ay si Socorro Ramos, ang nagtatag ng National Bookstore. Mula sa maliit na simula, naging pinakamalaking tindahan ng libro at gamit pampaaralan ito sa bansa.